Hindi ko naman sinasabing Diyos ako. Ando tayo sa salitang Diyos lang ang nakakaalam. Which is totoo naman talaga, Diyos lang ang nakakaalam. Pero dapat din natin intindihin na ang Diyos ay kaya niyang palawakin ang kanyang kapangyarihan sa iba't ibang paraan. Hello po mga Kapi-TV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga mangyayaring pait sa mga susunod na buwan sa Luzon, Visayas at Mindanao ayon sa mga visions ni Madam Rudy Baldwin. Pero kung ikaw hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Una sa lahat, ako ay tao lamang na tulad ninyo. Hindi po ako Diyos. Pinarating ko lamang kung ano man ang nakakita ko sa bisyon ko. Sa darating na halalan, nakikita ko ang maraming sunog na mangyayari pa lamang sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. May nakikita akong recount ulit sa mga mangyayari. Maagapan lamang ito kung maging mahigpit ang seguridad sa halalan. Dahil kawawa ang mga taong bayan na walang kinalaman ay nadamay sa gulo. Lalo na sa mga nasunugan, halos kaliwat kanan ang sunog na mangyayari pa lamang. Lalo na sa lugar ng Pangasinan, dahil may lugar akong nakikita na magulo ang araw ng eleksyon. Hindi buong Pangasinan ang tinutukoy ko, kundi isang lugar lang sa Pangasinan ang nakikita ko sa vision ko. At isang bahagi ng Pangasinan ang dapat maagapan ang kaguluhan upang lahat ay tahimik at matiwasay ang halalan. At hindi lang sa Pangasinan ito dahil mangyayari din ito sa Iloilo, Abra at madami pang lugar ang magulo ang halalan. Isa na dito ang bahagi ng Luzon, may nakikita akong buhay na mawawala ng dahil na din sa pinaglalaban nila ang tama at sino ang dapat na uupo. Ngunit may nakakita akong gulo sa isang lugar ng Pangasinan na kung saan nakakita ko ang takot sa kanila. Pinakita ng Diyos ito upang maiwasan at maagapan natin. Iniiwasan lang ng Diyos ang gulo na magdulot ng sigalot sa lahat, na kung saan maaari ang upo ay karapat-dapat at kailangan ang nakaupo at nanalo ito dahil sa kagustuhan ng taong bayan at hindi dahil sa pera at takot at pananakot. Dapat doble ang seguridad ng mga kapulisan sa araw ng halalan sa lahat ng sulok ng Pilipinas na kung saan may halalan na magaganap. Mangingibabaw sa vision ko ang apoy, gulo at krimen sa halalan. Halos lahat sa araw ng halalan ay magulo. Huwag dapat hayaan makaupo ang isa sa mga mamumuno sa atin na pera ang dahilan ng kanyang pagkapanalo at higit sa lahat, bantayan na maigi ang bawat balota. Pag-ingatan lahat ng bagay na magiging sanhi ng sunog dahil sa araw ng halalan, may 5 lugar sa Pilipinas na halos natupok ng apoy. May nakikita pa ako mga nasusunog sa loob ng sasakyan at nasawi ang mga ito. May isang sasakyan na ang driver at ang sakay ay nasunog at ang isa ay madaming pasahero. Hindi maganda at maayos ang halalan sa taong ito nang dahil sa mga taong sakim sa kapangyarihan. Ngunit hindi iniisip ang kapakanan ng mamamayan. Hindi lang Pangasinan na magulo, madaming lugar na magulo ang halalan. Lalo na sa mga pwestong hinahangad nila ay gagawin nila ang lahat para makuha lamang ang pwesto sa hindi patas na pamamaraan. Dahil pag ang isang upuan ay pilit inagaw sa taong karapat-dapat na maupo sa mata ng Diyos, ito ay may kaparusahan. Madaming tao ang nais ihayag ang kanilang saloobin, ngunit takot ang namumuklod sa kanilang puso at isipan. Ako bilang Pilipino ay nalulungkot sa mga nababasa ko at nakikita ko sa mga nangyayari sa bansa natin. Wala naman akong ibang hangad kundi maging maayos ang bansang Pilipinas. Ibigay dapat ang para sa mamamayan. Katahimikan at pagkakaisa ay higit na kailangan nating lahat. Ngunit paano ba ito makakamit ng bawat Pilipino ang ganitong katahimikan?
Makakamit lamang ito ng bawat Pilipino kung sa bawat mamumuno ay may takot sa Diyos at may tapat at tunay na serbisyo. Dahil diyan natin makakamit ang tagumpay. Huwag nating hayaan na matakot at manaig ang mga taong hindi patas sa lipunan, mga taong gumagawa ng gulo at pananakot, o kahit na anumang kasamaan para lang makuha ang kanilang gusto. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.